James chapter 5 verses 7 to 11. Kunya manghangyo ko kung namang tindot ko ta. Samtang magbasa ta sa pulong sa iyo. Akong basahon diri sa New Living Translation. James chapter 5 verses 7 hangtod sa 11. Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. Verse 8, you too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. 9, don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. Verse 10, for examples of patience in suffering, dear brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. We give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You see how the Lord was kind to him at the end, for the Lord is full of tenderness and mercy. Let us pray. Father God, salamat Ginoo sa ang karon nga gabi, so padayon nga nagdugma sa mga puno ka sa grasya Ginoo. Ug salamat po sa mga kadaugan nga mga angkon ng tibuok semana. O salamat po Lord sa kanunay nimo nga pag-provide sa mga panginahanglan, mga protection, paghata og maayong panlawas sa magkag-usa. Ug na kami karon nagtatapok kay Ginoo para sa mga big prayer meeting. And salamat Ginoo sa inyong pagbuhaton karon nga gabi, sa amuang labi na sa amuang mga prayer request. And nagkadulog po niya sa inyong Lord, kaya may kaalam o kahibalo sa matang maminaw niya sa inyong pulong. Ikaw may mag-istorya sa matang usa ka namo naagid ang open heart and mind nga among dawaton ang mga pulong o nga ma-encourage ni ani amo ang padunggan nga pulong gikan sa inyong Lord. Kailangan ang ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Palihog sa pagpalingkod. Sige, so ato ang text moto sa James chapter 5 verses 7 to 11. So kini ato ang tunan karon kay ato ang emphasis po is waiting on God karon nga July. Karon whole month sa July, waiting on God. Somehow medyo connected gud ni siya sa ato ang topic emphasis last month, which is katong second coming. So sagol ni siya sa atong last emphasis o karon yung maabot nga emphasis nato. So, napoy lang duman nga sa usa ka kanang race dito, nung banig dagan kay bago ra po akong kauban sa seminary. Nga kauban ko na ako nga nag-graduate taga-Agusta. Nag-appeal ko siya og kanang 10K nga marathon sa environmental run sa Davao. Tapos kuan siya ba kanang sige na siya appeal, pero third lagi na siya, tamang third, pero last dagan niya kay kuan siya naka-second. So niya, struggle kayo, medyo katawanan na iyang pag-experience atong dagan kay nagsakit daw yung tiyan before sa dula. Niya, happy ko sa kanang mga pili niya, makalibang na siya ba? Kaya goal yun karoon niya, maka-first dip siya kay para na siya pang-appeal sa MV. Karoon, sila sa MV karoon. Yang pagdagan niya kaya niyang prayer din sige Lord, bahala din ako madaog ko sa di man ko kalibang. Iulaw gid kayo basta niya na nagana siya mga experience nga taon ba na kung last dagan ko niya kay kanang nailan ko siya kay second na ito fourth day siya. Naginahin na siya, kampante na siya. So nga naman ako nag-share sa inyo ha, kay nabunduman ako ang race sa nasa motivation. Una niya ang motivation sa race niya. Daghan na siya ginapila na 10K, na 15, na 20. So kung sa kalayo sa iyahang apilan niya dagan, ang iyahang motivation niya, there is an end sa race yun. Dili yun pwede nga kanawalay kahumanan ng race. Mo ganun yung goal. Human na ganun naman. Bisa po daghan kayo sa mga kalaban niya. Kanang bagtik na mga sponsored by kanang Milo, ngayon na dito, madagko na mga brand ba? Ang ilang sanina kay naagi brand. Siya lang kay, paano siya lang. Plain lang yan ginasuot. Pero muna sa motivation, ikaduha,
kanang wala siya nag-worry sa kung sa'yo moabot ahead sa iya, kung sa'yo moabot sa katapusan, kung sa may resulta sa race. Ang iyang pinafocus kung kanang nag-focus siya kung sa iyang buhaton karon nga preparation para sa mahimong resulta ng race. Kung sa'y present na iyang buhaton para sa kanang race. So in the same way, si James Wood is telling us nga sa atong Christian life, there is an end na atong life din sa earth. So pasabot natin pagpaabuton nga hope nga maabot ang panahon nga naabot tayo paabuton nga eternal nga reward from God. And gina-encourage ko niya ang iyang mga readers aning iyang isulat nga book nga we must focus on unsa ang ginabuhat ni God right now sa imong kinabuhi in preparation for the coming glory of Jesus Christ. So, this evening, let us consider 3 actions that we should be led to as a result sa ato ang pagbulag sa Ginoo sa iyahang pagsulod nga pagbalik. Okay, tulo ka butang nga ato ang nga mga actions nga ato ang atun-an karon. Number 1, as we wait on the Lord's coming, it should lead us to be patient. It should lead us to be patient. Sa verse 7, diingon din ni James, ano siya nga, dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Kaning patience, sa Bisaya, pailog. Dapat na amoy pagpailog, samtang gahulat mo sa pagbalik sa Ginoo. So atong panahon, nganong gisulatan man nganong giingan man ni James ang iyang mga readers. By the way, ang readers ni James ani mga Jewish Christians nga mga dispersed Jewish Christians kanang wala na sa Israel at buyok nga nasa gawas sa nasod ng buyok, mga nakatag na ba tungod sa gira, tungod sa kanang captivity, dito na nagpuyang uban wala na namali. And mo niya mga readers anong giingnan man sila ni James na be patient, lugod mo wala na sila pailog. Ano yan ba? So atong i-question ang sulat ni James rin. Mag-question ka. Anong giingnan man sila na be patient? Tungod kay kaninga time, kung atong hanapon, balik ko na to sa before aning mga verses. Nasulat si James warning to the rich sa verses 1 to 6. Kay kaning magod na sila'y kanang problema sa persecution and kanina mga Christians, they are living in poverty. Muna nga gina-oppress sila sa mga rich people and muna ang ilang struggle. Muna nga kung atong ibutan atong magbalik sa ilaha, kung kita magbasa karon murag dili kaayo imanan kabugat. Pero kung atong ibutan atong pagbalik sa mga Jewish Christians nga nag-suffer of persecution, oppression, and then pupri pa yun sila, bukat kayo sila kung makagawat sila o kanang pag-encourage gikan sa apostol. Ako kayo nibutang para sa ilaha nga grabe ang ilahang pagpaningkamo ba, pagpakbiso to live out their faith. Kami itong book ni James, di ba, famous ni siya sa katong yung verse niya, your faith is dead without action. Muna ilang struggle kay dili nila ma-live out ang ilang faith tungkol sa mga persecution nilang nangkol, ang oppression pa yun. Muna nga grabe kalisod ug bukat kayo sila ha. Tapos pa yung discrimination kay naman sila sa foreign land na puyo. No, grabe ang ilang giatubang ang mga challenges sa ilang pagkinabuhi as mga Christians. And then napagid ang oppression sa mga greedy nga mga dato. Motong warnayan sila ni James diri sa verses 1 to 6. So kung atong tanawon, grabe gid ka sa ko din ako ma-imagine sa ilahang kahintang atong na time. Kay kanina time uso pa kayo ang gira ani sa init pa kayo ang Rome ani sa ilaha sa mga Christians. Init pa kayo ang dugo nila sa mga Christians. Una, grabe din sila kanang maigmat sa ilahang pagkinabuhi nga dili sila maka sulti words kanang
nga maka-offend sa mga Romans, mga yan ba? Pero dili mo butanan kay ang mga disciples, kung hindi sila bold, hindi sila nga musangya, bahala mamatay sila. Pero nakikilitan ang mga Christians sa ngayon tayo, makakaya na ba, ng kaisog, nga they are ready to die para silang gituuhan. And grabe ang ilahang kaagi. Muna nga, ipainumduman sila ni James nga, pagkuhan lang, pailog lang din mo, kay hapit na din mabalik ang Ginoo. No, ang kaning paghulat baya kay grabe ka ni kalisod. No, kana magulat ka, grabe kalisod. Especially when you are suffering. Grabe ka lisod. Ako ang trabaho sa una sa Manila kay surveyor man. Ako ang instrument man. So, naisahay nga ako'y kanang sukod sa lupa, ako'y usahay nga ang among gamit itong RTK, bitaw RTK, patintog lang sa mga bantayan na ginanihin mga dilid matarot for almost whole day ka magbantay. Grabe ka, kapoy, dugay kayo oras, magulat ka na, wala kay kibati ana, wala kay challenge, magulat na yun ka. How much more sa mga Christians nga, ginalauman din nila nga, ang ilang mo na ba, sa madaling na panahon, siguro kilala kayo, sumali din ang Ginoo. Parang ilang mo na ba? Kunya, Lord, grabe naman ang pag-anto sa anin. Kaso mo mabalik. Ano sa mga binili mo kuhaon? Kaya na ba? Kaya ang ilang mo mindset ako nga time nga si Christ, ni Anhin sa kalibutan, para pildihan niya itong Roman government, pahawakan niya si Israel para si Christ ang maghari. Mga ilang mindset. So, si James, naghatag siya practical example, gamit niya ang analogy sa usa ka farmer. Notice may mga farmer dali. Ako dili ko farmer. Pero sa back in the seminary, ituluan ko may mag-farm dito, kanang ginatawag 4-square farming. Familiar mo sa 4-square farming? Anong 4-square farming, murag symbol na kay lote. Pumangon mo sa upat. Balang ikaw kay dako, pumangon sa upat. Ang isa ka area, kamnan mo o prutas, puro prutas. Ang isa ka area, kamnan mo puro gulay. Then ang isa na po, magbuhit ka mga manok o mga baboy. Then ang isa, kay himuli mong fish pan. Mula ko siya ba? Self-sustaining siya ng garden kay ang abot sa inyong prutas o gulay, pwede mo siya ibahog sa pan. Then ang katong tubig sa pan, pwede mo siya i-yabo sa mga tanong, kaya naman siya i-ammonia, lahat ng mga tanong na. And then ang mga, siyempre ang mga ugaw po sa mga baboy o sa manok, abuno po. So yan na siya. Muna ang uso karon sa gawas, sa ang founder man anak kay kanang Korean. So, muna gituluan mi anak, pero kami wala mi nakaabot sa abot namo, wala na mi ka. Karon siguro dagko na tong mga isda dito, mga tilapia o mga gulay. So, gamit ni James ang usa farmer nga giingon niya diri, he waits for the early and the late rains. Kaya katong kaning early rains, it will help the seed nga makaugat. Kanya katong late rains mo ni mag-sustain sa tanong para nga kanang mutubo hangtod sa harvest time. So, imagine po, inato ko imagine, ang farmer, nag-iingon ni James diri, dili ka ng farmer na pare sa tuwa karon. Kaya advance naman kayo mga farmer na karon. Ang mga farmer sa una, imagine mo sa kalisod ang ilang pag-farm niya. Dili ba na nga niya pare sa lupa na diri. Lahi ba yung lupa dito. So, inato yung imagine, grabe ang pailog sa mga farmer. Muna ilahang kanang trait nga ma-comment ni James na kung na po naabot sa mga Christians. So how much more should we wait for the precious fruit nga ato ang paabuton coming from God? No, maabot siya the second time sa kalibutan para kuhaon kaniya, and then si God po maghatag siya sa mga rewards. Sa ato ang mga gipang bukas diri sa kalibutan, atong Christian life. Anana nila ang kanang awarding nato. So, sa iyang pagbalik, usa sa mga ihatag niya nga reward sa to, ang mga benefit nato, kaning every heartache will be removed. Wala ni kasakit, ang fear ma-eliminate na, ang atong mga luha pahiran na sa Ginoo, then wala na sakit. Hate will be overwhelmed by love, and evil will be slaughtered by holiness. Si Jesus Christ, iyahang kanang gugmuko ng ulo sa snake,
o si Satan. And then, forever na yun na, pildihin nila si Satan forever. And we will dwell in the paradise with Jesus Christ. Kung sa kanindot at kung paabuton, muna, grabe ang kalipay sa mga readers ni James, ano, nakikita yung hope na ipaabuton, kanindot kaayo. Pagbalik ni Jesus Christ, muna nga, grabe bigday ang among himuon nga pagpailog sa among mga naantos karon. Muna ilahang pag-encourage, ilahang paggalingon. And then in verse 8, ngayon dali si James nga, strengthen your hearts because the Lord's coming is near. Ibig sabihin, life is difficult sa ilang panahon. Si James, giinan sila James, strengthen your hearts because the Lord's coming is near. Even though they may suffer sa mga various trials niya mo silang kinabuhi, yung si James, strengthen your hearts for the Lord's coming is near. Even though na gina-oppress sila, no, sa mga nga napuwi sila sa foreign land, yung si James, strengthen your hearts for the Lord's coming is near. Even though we don't act the way the Christian should act, ang mga usahin yung maglandong sila, okay, ako masunod niya. Ayun si James, strengthen your hearts because the Lord's coming is near. So, kanidi ay ang paghulat sa Ginoo, it should lead us to be patient, maging kanang mapailuhon ta. Okay, so sa second point na to, as we wait on the Lord's coming, it should lead us to be humble. Verse 9. Itong balik kong papasa ang verse 9. Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. So kanina time, naapoy conflict nga gina-experience sila sulod sa lahang grupo sa mga Christians na mga conflict. Yung sa Bisaya, bagulbol, na ibang pagbagulbol. So, abang version sa Bisaya na binasulay, complaining, na ang grumbling. So, nag-warning siya sa mga Christian readers niya, Jewish Christian readers, nga dili magbagulbol sa mga tagusan. Pagbagulbol. Ano mo pag binasulay sa mga tagusan? Ano siya? Kay anang siya, look, ang judge kaya na tito diya sa door. Sabot, sa sayo niya pagkasulti, ang Biblia nag-ingon nga dili ta mag-complain about your brothers and sisters in Christ. Dili magbagulbol o pinasulay sa atong mga Christian brothers and sisters. Period. Nang muna niya ang pinasulti, pag-encourage niya. So, kung kasabot, dili ay will ni Lord sa usang church, nga na ang kanang pagbagulbol o pagbinasulay mga usa, dili din na mo'y kanang gusto ni Lord, dili na mo'y design ni Lord sa church. Although di pa ginamali pero ano yung mga nahimo na nilang habit, nahimo na nilang akong problema ba? Di dapat ng problema. Muna, tungkol sa kadako sa problema, na niamot yun sa point nga, sulatan yun sila James nga. Masulat si James nga, lagi mo pag-sulay mo pag-pagulbol. Sa ngalan nga, masulat si James anak, kung masabot, takot na siya ng problema. Hindi siya gamay nga, lalis lang o pag-pagulbol. So, let me confess po sa inyo nga, ako po, guilty po ko sa anak na sin. No? Ayon sa yung mga pagulbol sa mga leaders, asa naman eh? Saan yung mga pastors? Hindi pa mapilog ka? Ako mag-confess ko sa inyo nga, na guilty po ko anak na sin. Pero wala, i-correct ko sa Ginoo sa pagsali na ko ani ito wala kitay dapat ingon ana ang piniliya kay kana kung mahabit ko na nato matala gyud ang santo nya dako na siya nga kuan ba kay kami nabasa nga kani mo gud niya daw nga kinaiya daw kay kuan siya kana selfish niya na kinaiya na magbagulbol o pinasulay kay kung sa rin mo ang gusto, dapat maugit yung matuman. Muna nga, kanang dili si gusto si Lord nga mahimo na yung uso sa church ang pagpagulbol o pagpinasulay. So siguro kung mabot ang time nga, kaya magingani ko puhon, request yung i-review ko, i-correct ko. Usahay, pero sa mga past years kay ako magbagulbol ko pero
din sila magbulbul. Badlungan ko niya, usay, magbulbul siya. Badlungan ko na ako siya. Binasanay rami. Kaya na yung mga emotions ba nga, magka-trigger sa to asa naman nahita mo nga na ba? So, we must stop because it can lead to a habit. Kaya yan. So, si James Motong, yun siya na gi-point out niya ni kung serious kayo yung issue sa ilaha. Kanina, pagsulat niya. Yun siya na, look, the judge stands at the door. Agyo day, hukom paghinganan ng mga kinaya. Ingon ko si James. Pagbantay mo, kay namin judge, natindog sa door. Murag ka lang, ma-remember na naman ako sa eskwelahan, bitaw ka lang. Pag mugawas ang mga istram, saba, bigay ng classroom. Saba kayo. Ang mga estudyante kay kanang mayagaw na. Tapos nagyo na isa sa classroom nga, mo ginaitigbalutay. Hindi na mawala, nagyo na yung mga dali pa makahiling. Balik kasi ma'am. Nagyo na, tapos muli ko na dahil ang likod. Magbihip na dahil. Tapos umabot na dahil si ma'am. Murag na, kung na nasa pultahan, wala dahil. Bihip na gina, hilong na gina. Murag wala yung itamo ba? Murag yung anak po ba? Murag ang teacher na nag-stand sa door. Warning na siya ba? Warning na you should act properly. For the Lord's coming is near. So, nganong ako ang point ina as we wait for the Lord's coming, it should lead us to humility. Ako na-mention kaina, kay when we complain, the focus is on what we want, how we like things. So we are taking a selfish na focus. Kung pag pinasulay, pag pagulay, murag, yan ang kung dihaan ka ng pride ba? No? Nagatago lang behind anang pagbagulbul ninyo. Pride na nakapagay na. So, ang point rin nga, instead of murmuring, instead of grumbling, we should seek a posture of humility. Muna yung last topic sa disco na mo. Nakagin ang posture of humility. We should think less about ourselves and instead have an outward focus of love. Kung ginapermiti ang kanunay ginapromote sa Bible ba, think yourselves as less than others. Do not think nga mas maayo ka kaysa sa uban. Siguro ikaw ang pinakahawag diri. Mawali o pinakahawag nga kanang mutugtog mo sa disco, mutulog mga bata, pero naabi na sa life, ang reality, naabi mas hawag sa imuha. Naabi na mas hawag, siguro wala dili sa dislik, pero sa uban lugar mga na ba? Nga, ang point, nga, you should always be humble. Kaya ang ato ang abilidad, dili na ato ang. Wate ang ikapang-humble, grasya rin sa Ginoo ang tanan. Muna, we should focus on loving others more than ourselves. Kaya ang pag-love sa mga ugalingon, natural na sa tuwa. Naagin sa tao ang unahon na itong ugalingon, naana na siya. Ang dili natural sa tao, kanang unahon niya uban. So, mo focus. So, last point na to, as we wait for the Lord's coming, it should lead us to endure. Pag kamalaw tayo. Tama ba? Malahot tayo. So let's read again 10, 11. Brothers and sisters, take the prophets who spoke in the Lord's name as an example of suffering and patience. See, we count as blessed those who have endured. And also you have heard Job, prophet and Job. You have heard Job's endurance and have seen the outcome that the Lord brought about. The Lord is compassionate and merciful. So first, doon may mga prophets. Pag prophet ka sa Old Testament, it seems like kakambal na mo ang suffering. No? Tama ba? Pag prophet ka sa Old Testament, kaya kakambal na mo ang pag-antos sa suffering. Kaya tagaan kasi Ginoo difficult message. Ipasa nimo sa mga difficult people under difficult circumstances. Kung gahit kay ulo mga Israelite sa una, mga Christians na kayo, hindi na kayo. Sa una, grabe yun. Grabe yun sila, gagahit ulo mga Israelites. Amot ang generation nga, wala na sila kabalo sa gibuhat sa Ginoo sa ilang previous generation. Kaya na may grabe gagahit ulo ng
So muna nga grabe gyud ang kanang pag-anto sa mga Old Testament prophets, dili basta-basta sila trabaho, yet they endured. Tapos si Job, gimension ni James si Job. Kung sa niya pag-endure sa mga trials, mga difficulties sa kinabuhi niya. And murag out of sa mga character sa Bible, si Job yun ang dimension ba? Kung pasabot, grabe yun ko di, basta-basta niya kung na-experience si Job. Of course, aside kang Jesus, si Job ang pinaka-isutog na anihan sa Bible, grabe ang iyang pag-antos niya. Dami iyang pamilya, dili lang siya, pati ang pamilya. Job endured more difficultly than almost anyone in the history of our world. Yet he was faithful to God throughout his trials. Siya nakahutay siya. Because he knew that God was worthy to be praised no matter the circumstances. Muna ang pagbulag sa Ginoo, it should lead us to endure. Ang Christian life, wala gyud na promise o kayahay ang kinabuhi. Naawit ang mga pag-antos, dili pasabot niya pagkristuhan na ka kay free na ka from problems, free na ka from persecution. Mas nisamot ang labi sa karon nga panahon niya. Pag magwali ka kay kanang i-post lang ka sa social media na yung mga tao mo video sa mo mag-post. Katulong mo dapat ang Pride Month, kung ay nagwali ba, tapos isaw-sayawan sa mga LGBT. Kung grabe kayo ko ba, video siya, tapos i-post ako. So, kanang hati ang komento sa mga tao ako. Ang wala, hindi ako kung nagwali. Hindi ako ba, tama na, yung kibuhat pastor, palayan lang, yan ba. So, grabe ang persecution. Dili lang sa physical world, ako sa online world. Sumot sa dili, naging sa online world karon. So, mas isamot ang persecution sa mga Christians. Kanya, nanabiyay ka itong nabasa na ako, i-share sa mga friends sa Facebook. Yung RC nana sila balaw, ibawalan ng mga RC ng mga youth, yung apil ng mga non-Catholic ng mga fellowship, ng mga simba. Nana ilang balaw, gusto na ba yan na ba? So, we are reminded, karon yung gabi, to endure gihapon. So, kanina, two examples niya, kaning mga prophets, and si Job, naghihatag niya to remind his readers that we can trust God until the end. Pagkaro sa katong end point, nga bisulayan si Job, nindot gihapon ang resulta. And because of the Lord's coming, we know that He will make all things right in the end. Nagyod tayo paglaong, dili sayang ato ang napaghabol sa kalibutan, ato mga gihatag ng mga effort, time, o sa ato ang mga finances, dili masayang mga pag-encourage sa ato primitive siguro, balik ko mga nakatagawaan pero padayon diyan ang pag-remind ni God sa ato through aning sulat ni James. Bisan og dili ni sulat para sa tuwa, pero ang idea ba kung this is si God nga masaligan siya, wala nang makuha si God nga masaligan hangtod sa katapusan, and natay paabuton nga hope samtang gahulata muna yung makapa-encourage sa ato. So it should lead us to move forward, to endure, to be humble, and to be patient aning Christian life. So, I pray nga kanang napanalanginan ta sa pulong sa Ginoo karon. I pray nga na kanang nadungagan ato ang kanang pagdasig ba, nadungan kadasig nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon sa pag-inangkuhay sa matag usa, mo gid na ato ang kanang source of strength, source of joy, Lord. Padayon ka nga kanang hatag sa kalipay, kadasig kusog sa pagpangalagad sa imong kay the day, dili para sa Quran, para naman sa imong Lord, ikaw yung mag-sustain sa Lord. Okay, so let us pray. Father in heaven, amo kang ginapasalamatan sa mga kausa tungod sa imong dako nga ugma obrasyon
grasya sa mga Lord. And salamat po sa imong mensahe karong gabi about sa sulat ni James sa mga Jewish Christian. And Father God, I pray nga pinaagi sa iyang sulat o Ginoo kami po madasig po mi kuntang tuon mi gabasa mi ani ang iyang letter. Father, I pray nga samtang gahulan mi sa imong pagbalik, Lord, padayon ka nga mas paito ni mo ang pagtuo, mas likuno ni mo ang pagpangalagad, ang pagsalig sa imong Lord. I pray nga mas maging humble pa din mi. I pray nga maging mapailubon mi. I pray nga may malahotayon hangtod mabalik ka, Lord. And I pray po sa mga kaanakan ni mo dito sa MCCSB. Pray ka nga magpapamuha sa mga kinabuhi, Lord. Kung may mag-bless sa mga usa, kung mag-bless ka ng Pastor Tony, Pastor Elmer, ginawa sa ilang pag-lead sa inyong mga kaanakan, Lord. Pray ka nga mag-sustain sa ilang puso, kaalam, Ginoo, kadasig, kalipay. Father, tanan mo